Kaibigan, welcome back. Narito ko ngayon sa trabaho muli ni Mrs. T. Tinawagan niya, kinausap niya ako early this week at sinabi niya na sabi niya sa akin, "Tatay, kailangan ko ang muscle mo." Dahil mula dito sa work, pupunta siya sa Red Cross. Kabilang town naman yon, hindi na yun sa Toronto. Norte na yun norte na yun ng GTA. At pupunta siya sa yung opisina, I believe, isa sa mga hindi ko alam kung opisina yun ng Red Cross or stasyon nila. Sabi natin isang sangay ng Red Cross. At may kukunin siyang dalawang malaking container. Sabi ko, kasya ba yun sa ating Honda? Kasi kung hindi, mas malaking sakyan ang kailangan nga. Kasya daw yun, tingin niya. Kailangan lang i-empty yung trunk. And yun ang ginawa ko kaninang umaga. Ngayon, nagbus muli ako dito. At alam ko na hindi katagalan, a month ago or so, or maybe wala pang isang buwan, hindi ko na matandaan. Nag-video ko dito yung pagbubus ko ulit, pagbaba. Sinabi ko yung itong napagandang malaking hospital, sa pinakamalaking hospital sa North America, Trauma Center. Again, hindi ko din alam, hindi ko pa nako-confirm yun. Binanggit sa akin ni Miss Tion. Alam niyo, makakalimutin ako eh. Kaya kayo nila mag-check para make sure na tama yung sinasabi ko. Sunnybrook Health and Science Center dito sa Toronto. Pinakamalaking trauma center. Importante, kaibigan, na especially pag nasa syudad ka na mayroong trauma center, dahil hindi nyo alam, lalo pa dito sa North America kung saan hindi natin may kakailan na mataas ang porsyento kung sa lahat ng mga Western world, sa mga developed countries, ito ang laging target, di ba? Especially US. Kaya malapit din to, kung maaari, hindi naman kalapitan, pero kadikit ng, hindi naman kalayuan talaga kung iisipin nyo talaga ang New York at itong Toronto. Minsan malaking lake lang naghihiwalay. Ito nga, hinihintay ko siya. Nasaan na ba ako? Yung Red Cross na yon, volunteer kasi ang aking si Mrs. T. Volunteer siya ng Red Cross. At she's very active dahil nga lang sa bagong posisyon niya dito sa Sunnybrook Hospital. Siguro pa 3 video ko na to na inulit na promote ang aking si Miss T. Matuwang masaya ako. Siyempre, para sa kanya. At pero kaakibat ng bagong promotion na bagong pagangat niya dito ay mga mas malalaking responsibilidad, at alam natin yan. Matagal na si Missy dito nagtatrabaho, mahigit 20 years na rito siya. Kaya very proud of her, at malaking na-accomplish niya dito. Nagsimula siya sa malaki ang kanyang narating. Narito nga pala ako sa harapan ng teka, ano ba nalimutan ko? Yung nga, alam ko anong gagawin niya sa container na yon, pero kailangan niya makuha yon. Siguro dadalhin niya sa bahay din, pauwi. Sandali lang, natawag na siguro siya. At nasan yung phone ko? Oh, that's not phone. Alarm ko yon para alam ko kung kailan ang uwi ni Bunso ni. Dami kong pwedeng sabihin sa inyo pa. It's been 5 minutes na kasi nag-time out yung phone ko. Ngayon, ito ang nagbubus nga pala si Bunsonita ko. Ito yung bagay na nag-aaral pa rin siya magmaneho. Meron na siyang G1 license dito sa Ontario. Yun yung sa atin ay learner's permit, di ba? At G1
And then kasunod ng G2, and I believe meron pang then yung kanyang yung fully licensed nila na G license nila. Kaya may G1 and may isa pang stage. Kaya nasa G1 siya si Bunsoni at proud of her. Si Mrs. T naman ay dito nga sa Red Cross ay kaibigan. She's very active pa rin at pinipilit niya na maging involved talaga dito dahil natutuwa siya at marami siyang natutulungan. Doon sa mga kaibigan ko diyan, kababayan ko na nasa volunteer din nasa volunteer program din dito sa Red Cross. I'm sure alam niyo na magandang calling din ito, di ba? Na nakakagaan ng loob kapag alam niyo nakakatulong kayo. May mga cases ako na gustong sabihin. Tinanong ko kay Mrs. T kung pwede ba ako, kasi maraming mga sitwasyon na gusto ko ikwento sa inyo, pero sabi niya hindi kailangang ingatan na magsabi kasi nga iba talagang hindi encourage na sabihin mula sa Red Cross. For example, I'll give you an example. Kaya hindi ko masyado rin kinakwento, pero kinakwento ko na ngayon, pero pahapyaw lang. Halimbawa, ano ba yung case niyang isa? Pumunta sila doon, tinawagan sila dahil may mga nasunugan, may mga nabaha, may mga trahedya nangyari. Let's say yung isang nasunugan siya at nasunugan sila and yung mga tao wala namang nasaktan, pero nawala sila ng kagamitan ng bahay at who knows kung ano pa. Kasama niya yung kanyang mga alagang pusa. Ngayon, ang trabaho ng Red Cross, ang ginawa nila, pumunta yung may-ari ng bahay, pinapunta nila sa hotel, pina-check-in nila sa hotel para naman makapahinga at makagather yung thoughts sa katawan, di ba? At from there doon sila mag-umpisa how they will tackle how that homeowner will tackle or umpisa ng insurance at kung ano man ang kailangan niyang gawin mga steps. Doon pumasok ang Red Cross, pinag-hotel nga sila. Sagot ng Red Cross yung hotel. At wala rin naman talaga itong I know, kaya nga nahihingi sila ng Red Cross, ay wala rin talaga sila pagdating sa financial. Nagka-problema sila sa pusa kasi hindi inaalaw ang pusa at marami pa sa hotel, yung mga hayop. Pero nagawan nila ng paraan yun, pero hindi pinapasok yun sa hotel. I believe, may mga cases na mga ganon, sila maghahanda ng pera sa kanila, maybe iba ito pang isang case na to, hindi ko nasabihin kung bakit sila nandun, pinag-hotel din sila at ito kakaiba ito dahil sabi ko nga feeling entitled talaga yung ibang mga tao. Nagre-reklamo pa yung mga tinulungan, pinag-hotel na sila ng Red Cross, sinasabi pa na kulang itong binibigyan ka kasi ng card na yon, may laman na pera para panggastos mo, pang bus, kailangan mo ng transportasyon at pambili ng groceries at panlaba. I remember nagreklamo sila dahil kulang daw yon ng pagkain, panlaba at pang transportasyon. Kaya minsan mapapailing ka. I'm sure hindi yun kalakihan talaga, pero kaibigan, karamihan dito din sa mga tao, they're not grateful. Hindi naman lahat. Yung iba talaga, they're grateful pa rin. And they understand na limitado ang funds dahil hindi ito, this is Red Cross. Alam niyo naman yun, di ba? Kaya yung mga ganong case, marami pa. At si Mrs. T rin ay naiimbitahan na pumunta sa ibang mga lugar, ng ibang provinces, tulad ng sa Alberta, sa Manitoba, kung saan at iba mga provinces nga dito sa Canada, kung saan even sa US nga kapala, nag-time out na yung screen ko, that means 10 minutes na to, kung saan yung mga indigenous na mga tao ay nangangailangan ng tulong dahil mga nasalanta ng mga bagyo din, even baha at kung ano-ano pa. Pero yun, medyo malayo yun at kailangan niya magstay ng at least a week. At hindi hotel ang pupuntahan niya, kaya alam niya yun.
Na parang balik tayo sa nayon sa atin sa Pilipinas na even palikuran ay mahirap or kakaiba, hindi yan 5-star hotel or sanay ka. Kaya dali ha. Ito kasi may vibrate ako at okay, papakita ko to sa inyo. Ano yan? Si Bunso ni inutusan siya nga pala bago siya kagabi nag-usap kami. Inutusan siya ng kanyang lola. Mama ang tawag niya even namin sa lola nila, sa mother ni Mrs. T. At dahil malapit sila sa tindahan ng melon, bibili daw siya bago bibili siya, sasakay siya ng bus. Sabi ni Mrs. T, ang bigat na binigyan naman ako ni mama ng, sabi ni Bunso ni, binigyan naman niya ako ng bag. At yun nga, nakita ko sa lamesa, meron siyang binigyan siya ng $20. Kaya I hope isa lang kunin niya. Kagagaling pa lang niya sa sakit pero hindi yung malalang sakit. At bless you. Nga pala kaibigan, nasa ba ako? Yun, yung kaya kapag may nakikita kayo na o makita kayo mag-volunteer ng mga taga Red Cross, thank them dahil hindi biro mag-volunteer dahil lalo pat may kasama kang trabaho, pamilyado ka, may iba ka pang mga responsibilidad. At ito nga nabanggit ko sa inyo na I don't think na mga nag-work dito sa Red Cross o nagbabalance sa Red Cross ay ang iba siguro mga dahilan kung bakit hindi sila magbabalance sa malayo, lalo pat sa mga reserve areas tulad sa mga indigenous folks ay panay ang vibrate ng phone ko ay siguro yun na isa sa mga dahilan. Pero siguro hindi ilang naisip ko si Mrs. T, while hindi yun ang dahilan niya, although concern niya yun at something that she would have to prepare, gaya naman tayo ng Pilipinas kaya sanay tayo nun, di ba? Or at least sa karamihan sa atin malami pa siya itong responsibilidad tulad nga itong work niya. She can't simply just leave for a week, di ba? Mawala siya sa loob ng isang linggo. Kaya yun, bago ako magpaalam sa inyo at gagawa pa siguro ng isang video, gusto ko lang i-update kayo. Maganda ang panahon ngayon, 10 degrees, feels like 10 degrees. Yung hangin up and down. A couple of days ago it was 21 degrees. That means may araw, so nasa mid-20s siya or a little upper 20s, kaya feeling talagang summer. And ngayon kahit may araw ngayon at ngayon ay nasa alas 4 ng hapon to it feels like 10 degrees Celsius, kaya naka-vest ako. At hinihintay ko lang siya, just chilling here sa magandang isa sa maraming park ng harap ng Sunnybrook Hospital. Napapakita ko sa inyo. There you go, that's the Sunnybrook. Ang tawag dito ay Healing Garden. At dito ako nakaupo, napakagandang bench. At dyan ako nag-vlog noon sa rooftop na yan. At dyan kaibigan ay doon nagpark yung Impala ni Mrs. T nung a year ago bago kami pumunta sa Scarborough para pumunta sa Seafood City. At southbound yon, south part, facing south tayo, have mercy. Ay doon ang Glendon College, kung saan kilala na French school yan, lalo pa noong unang panahon. Diyan ang kolehiyo ni, I would say it's a kolehiyo pero part yun ng York University sa panahon na ngayon. Diyan nag-aaral si juniorita ko. Kaya ito, mga bench, ginawan lang nila yan dito. Tapos ito yung kita nyo yun? Yun yung right there. That's the helipad. Alam nyo, pag tinuro ko dito, nandyan. Pero sa camera dito, kasi nga warp yung camera. Kaya, ayun. At doon, sa parte doon, ay yung monumento kung saan pumupunta kami para magbigay pugay at
at gunitain ng mga namayaning mga bayani ng World War II. At dito nga yung ano, yung diyan ang park ni Mrs. T, at sa susunod na building na yon ay yung Veterans Building, kung saan yung mga kung saan yung mga veterano ay buhay pa rin, yung iba, karamihan. At pag pupunta kayo doon, kung nandito kayo nandito kayo sa Toronto, you know, at Remembrance Day uli, November, at stop by. I believe that's November 11. Stop by at kumuha kayo. Bago pa mag-November 11, pumunta kayo dito at mag-donate kayo at maaaring ipin kayo. Yung mga matatanda dito, mga veterano, naka-wheelchair sila, nakahilera dito sa harapan ng building. At pag nag-donate kayo, titindig sila, ipipin nila sa inyo. Kung kailan tumindig, ipipin nila sa inyo yung poppy seed, yung poppy flower sa inyong lapel, sa inyong coat. Kaya nakakatuwa. Talagang kain na titindig sila. Tough guys. Kaya so much respect. 17 minutes kaagad. Let's make it 20 minutes. Bakit hindi? Kala mo napakayaman ko na sa memory space, external hard drive ko punong-puno na. Sabi ni Mrs. T, bakit ubos na yung ating mga, well, kasi ginagawa ko, well, sabi ko nun, alam niya hindi na kami madalas mag-picture, mag-video, unlike nung malilit pa yung mga bata. Sabi ko, umamin na rin ako, kasi pag nagdi-video ko, lahat 4K, at nag-roll na yung ayos niya, binaback-up ko pagka-upload, then yung original yung original kong ginawa, binaback-up ko doon, at yung mga raw o yung talagang original bago mo i-edit, bago mo i-compile, pag i-stitch mo together yung video, yun na yung dinidelete ko. Still yung backup, yung nagawa kong video na yun, karamihan makikita niyo sa mga channel ko, it's all 4K, and yung nakakakuha ng mga espasyo. Kaya sabi ko sa kanya, bala kong kumuha ng 2 terabytes na memory bank ba yun? Memory drive, memory space. Kasi siya nakayahan. Nung una, pinagmamalaki kong very magaling ako sa mga technical stuff, sa mga internet, sa mga technology. Ngayon, nabibisto na ako na naiwanan na ako ng panahon. May gusto akong isabihin sa inyo pero nakalimutan ko habang dito ay nabanggit ko ba sa inyo yung bantayog doon ng mga bayani doon, ano? Okay. Dito, ang isa sa mga complaint ng mga tao, at hindi ito limitado lamang sa hospital, ito nga pala yung bus. Yan yung bus na kinuha natin, galing doon, umikot, doon tayo bumaba, nagtawid ako dito, pero kung hindi ako bumaba, iikot yan papunta dito at babalik ulit southbound kay papuntang norte ng GTA. Sa ngayon iikot lang siya doon at yung parking dito masyadong mahal, napakamahal ang parking dito, kaya ang depensa ng hospital iba na mamahala, no? Ng tunay ibang namamahala, I believe iba namamahala, ibang kumpanya namamahala ng parking dito, pero this is gonna cost you a lot, an arm and a leg, and kaya pag dadalo ang mga tao dito sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga kamag-anak, kakilala, ay it's gonna cost them. Kaya nga alam ko isa naming kapitbahay nung nangailangan siya dito ng magpatingin, gusto niya sumabay kay Mrs. T kasi umaga para libre na rin sa hassle ng pagdadrive, paghanap ng park, at pipick upin nila siya ng kanyang mister. Namimiss ko yung mag-asawa na yon, mabait sila. Yung isa sa mga sinasabi ko sa inyo na taga Saskatchewan na itong sila, marami siyang tinuro sa akin tungkol sa Saskatchewan kasi farmer siya. He even claims na kamag-anak na niya si Pope John Paul II.
Yeah, mga Polish sila, originally from Poland. At ano pa ba? Well, wala na. Hinto na natin dito, over 20 minutes na to. At gagawa ulit ako ng video. At wish us luck. Sana hindi ganun kabigatan yung mga gagawin, mga pipikapin namin. At sana hindi ganun super laki na baka hindi kasya sa trunk ng maliit naming Honda Accord V6. Pag-usapan pa rin natin yan, mga sasakyan, mga kaibigan, pag may maintain at kung ano-ano pa around the house din, dahil doon ako madalas mag-fix ng sa garahe, sa mga halaman at mga tools ko, at kung ano-ano pa. Walang particular to, sabi nila find your own niche, yung angkop sa iyo, kung ano talaga yung naka-tailor sa iyo, kung gusto mo. I get that. Isa yun sa mga paraan para maging successful ka dito sa channel. I get that. I get it. Pero sa akin, hindi ko mapigilan kung ano yun. I could talk about dogs kung may makita ako. I could talk about boots. Paano mag-shine ng boots, that gave me an idea. I could talk different things, different topics. And naiintindihan ko, mahirap pag halo-halo. You won't get that much followers. Pero, well, I guess may iba-iba talaga tayo. At karamihan, and I wish them luck sa paghanap nila at pag-improve ng kanilang channel. Ako kung ano maisip ko. And importante, kaibigan, masaya ka, di ba? Importante, masaya ka at naniniwala ka sa ginagawa mong ito. At iba-iba tayo ng mga paniniwala. Kaibigan, hanggang dito lang muna. At hanggang sa muli, kaibigan. Padayon. Maliit na healing garden, pangalan healing garden. Ito yung bus, number 11, Bayview bus. Nakikita ninyo, umikot siya doon sa harap, papasok siya doon harap ng main entrance ng hospital, paikot, U-turn, malaking U-turn, papunta roon, kakaliwa at babalik southbound. Halika kayo dito. Right there. At the tulips. Beautiful tulips. Ito yung paborito kong, well, not paborito, hindi naman ako talaga tumatambay dito, pero napakaganda nito pag nakikita ko. Dahil dito kaupo, kalapit naman ng puno, andyan yung hospital at andyan yung bus, mga nagdaraan, mga empleyado, bisita, mga pampublikong mga sasakyan, transportasyon. Alright kaibigan, hanggang dito lang.